Thank you, Kuya Bill. Thank you. 50, tama ka? 50th, no? Alam nyo, bless ang Gios, no? 50th, ginamit ang buhay for Gios, Jubilee, no? But I want to bless you, Kuya Bill. I want to honor you in the midst of the congregation, no? Actually, I appreciate you. God, I pray that my brother will be blessed, na yung buhay niya ay ginagamit hindi para malaspag, kundi more on dagdag. God, I pray that you will rejuvenate and strengthen and continue to put song in his heart that will glorify your name. Thank you, God, that there's Kuya Bill in this church. Thank you that you have planted him here in this church. Continue to glorify your name, God, through him. In Jesus' name. Amen. You are honored, appreciated, Kuya Bill. Woo! Praise God. Let's pray. Father, thank you. And totoo, kapurihan, kapangyarihan at kaluwalhatian ay sa pangalan mo lang. Pero ang kapahingahan sa amin. Tuwing magpupuri kami, sasamba, bumababa ang kapahingahan sa amin. And that's what we're praying, God, right now. Let there be rest. Let there be rest. In Jesus' name. Amen. Amen. First slide. Good morning po pala sa lahat. Hindi ko alam kung sinong bago. Good morning. Ito, bagong mukha. No? Pero kung sino man po ang bago, good morning and welcome to Jollibee. Hindi. Gios. Okay po. First slide. Pakitingnan po yung katabi nyo. Baka po yan yung nasa slide. Oo nga. Ano po ba nakikita nyo sa slide? Stress. Ano pa? Pagod. Diba? Pagod. At yan po yung next slide natin, Ate Alisa. Ang tanong, pagod ka ba? Pakitanong po yung katabi nyo, pagod ka ba? Sasagot yan, hindi ba halata? No? Pagod ka ba? Maraming nakakapagod sa buhay na ito. Gusto ko nga sanang itanong dyan, pagod ka na ba? Pero doon lang muna tayo sa pagod ka ba? No? Ang dami pong bagay na nakakapagod sa buhay na ito. Kahit po ang Agosto ay sandamakmak na holiday. Tama po ba? Sandamakmak ang holiday. At naranasan na natin yung isang holiday nung Thursday. Tama. Pero yung mukha natin parang hindi nag-holiday. Kasi kahit anong gawing holiday, pero mali yung gagawin nating pamamahinga, hindi po tayo makakapahingang tunay. Next slide po natin. Sabi po sa Genesis, napakalinaw po ng commandment. Napakalinaw po ng sinasabi sa atin, ang inuutos, no? In English po yan, pero ang sabi sa Tagalog, in short, magpahinga ka. Akong Diyos, nagpahinga, o di magpahinga ka. Naget niyo po yon? Sabi ng verse. Sabi, 7th day, tinapos ng Lord yung kanyang trabaho. 6 na araw, ginawa niya lahat, pero nung ikapito, namahinga siya. Okay? At kaya sabi mo sa katabi mo, congratulations. Diba? Kausapin niyo po, huwag po kayong kumakausap sa hangin. Kasi pag kumakausap po kayo sa hangin, baka po kayo hanginin. Sige po, kausapin mo yung katabi mo, congratulations, kasi andito ka, makakapahinga ka. Diba? At hindi ka lang makakapahinga, nasunod mo yung utos niya. Dahil sinabi in Exodus 28:11, gawin mong banal. Diba? Gawin mong banal, separate a day, a Shabbat sa ibang lengguwahe, no? For the Lord, dahil 6 na araw kang nagtrabaho, yung ikapitong araw, rest. Bakit? Napakatalino po ng Diyos eh. Alam niya na yung katawan natin, siya nagdisenyo niyan eh. Pag hindi yan na mahinga, yari yan. Okay po? Pag nagtuloy-tuloy yan, ng pagtatrabaho, malalaspag po yan. Kaya po, ang bili ng Diyos, hindi po para sa Kanya yun eh. Hindi naman para sa Kanya talaga yun eh. Yung bili na yun, para sa atin pa rin. Yung mamahinga, para sa atin pa rin.
But the problem in this world, yung pamamahingang alam natin, kakaiba. Mag-scroll. Sa totoo, hindi po kayo napahinga nung kakascroll. Tama. Kasi nakita nyo, ay buti pa siya, nakalipad. Sakay ng eroplano, hindi lumipad lang. Nakalipad sa ibang bansa, buti pa siya, nakakain sa ganito, buti pa siya. Hindi ka napahinga. Ganyan po kasi binibigay na kapahinga ng mundo. Diba? Akala mo lang napahinga ka pero hindi. Hindi siya totoong kapahingahan. Now, mag-aaral po tayo, no? Kung bakit ba ang daming napapagod at ang daming pagod. Lahat tayo ay pagod. Tingnan natin. Aaralin natin in Genesis. Next slide, Ate Alisa. Isa lang pindot, isa muna pindot. Okay. God created us in His image and likeness. Pindot, Ate Alisa. Isa pa. Yun. God created us in His image and likeness. Ano ba si God? Si God ay Spirit. So the Spirit of God is in us and we are created in His image and likeness. The Spirit. Ibig sabihin may Spirito tayo. Okay po? Yan po yung isang parte natin. Okay po? Next na pindot, Ate Alisa. Pero hindi po dyan nagtatapos yung bahagi natin. Next na pindot. Tayo rin po ay may tinatawag na soul. Okay po. Ano po yung soul? Pindot, 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 tatlo. Dalawa, isa pa. Ayun. Sa soul po, makikita dyan yung ating heart, yung will, yung mind, yung emotion. Dyan po makikita lahat yan. Okay po, kung paano ka magdidesisyon, paano ka nakakaramdam. Sa soul po lahat ng yan. Okay? Pero, hindi pa rin po dyan nagtatapos yung creation ni God o nung pagkakakreate sa atin. Pindot, Ate Alisa. Isa pa. Magic. Okay. Tayo din po ay may katawan. Okay? Saan makikita yon? Sabi po in Genesis chapter 2, tayo ay hiningahan in our nostrils. Asan po nostrils nyo? Eto. Okay? Oh, nostrils pa rin yan. Malaki, maliit, pango, matangos, basta nostrils. Diba? Ibig sabihin, may bahagi kang physical. Body. Naget nyo po kung paano tayo kinreate ng God? So you are created in His image and likeness, that is His Spirit. Question, bakit kaya kinreate tayo ni God in His image and likeness? Alam na to ni Ate Beth, pero the next slides, iba kasi yung point nito. Bakit kaya tayo kinreate ni God in His image and likeness? Para Kuya Bing. Correct. Very good. Nagbabasa at nag-aaral para makahalubilo niya or makarelate tayo sa Kanya kasi Spirito siya. Naget niyo po yun? Kasi kung hindi tayo kinreate in Spirit and in His image, hindi po tayo makakarelate sa Kanya. Get niyo po ngayon yung kwento? You have Spirit para makarelate sa Spirit, which is God. Get po? Okay, sige. Now, dito na ngayon papasok yung problema ng kwento. Perfect na sana yung kwento eh. Okay? Perfect na nakakahalubilo natin si God. That the Spirit of God is in us, that we can think for ourselves kasi we have soul, na pwede rin tayong lumakad kasi meron tayong body. But the problem comes in. Nagkaroon ng problema. Ano po yung naging problema? Natukso si Eva, kinain ang bunga ng ano? Mansanas talaga. Mansanas, no? O, ulitin po natin yung kultura. Naituro ko na yata dito yon. Mansanas siya sa iba, pero wala pong mansanas sa Bible, ha? Doon kasi sa Western, mansanas ang meron sa kanila. Akala nila mansanas yon. So ngayon, kung dito sa atin yan ilalapat, baka bayabas yan, hindi mansanas. No? Pero wala pong binanggit na bunga or walang specific na bunga. Ang sinabi po doon, bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Okay? So please, alisin na yung mansanas na yan, no?
Pagtatalunan pa natin kung green o pula yung mansanas. Wala pong mansanas na nabanggit sa Bible. Okay po. Now, natukso. Kinain. Ang kabilin-bilinan ay, pag kinain mo yan, mamamatay ka. Okay? Mamamatay ka. At ano po yung namatay? Hindi po yung body. Namatay po yung spirit. Nawala ngayon yung way mo to relate at makarelate. Nawala kasi, namatay yung spirit mo. Wala na ngayong way para makarelate ka sa Diyos. Naget niyo po ngayon? Doon na ngayon pumasok yung problema at doon na pumasok ngayon kung ba't po tayo napapagod ngayon. Alam niyo ba yon? Alam niyo kung ba't tayo napapagod ngayon? Kasi doon na pumasok yung problema na namatay yung spirito natin, dating patay, of course, doon sa mga dati. Dating patay, wala na ngayong pagka-relate sa Diyos. Saan naman makikita yan, Brother Arn? No? Tingnan natin. Next slide. At dito po ipinanganak ang tinatawag nating self. Sarili. Nung nahiwalay po tayo sa Diyos, namatay yung spirito, ipinanganak po si sarili, si self. Okay? Ibig sabihin ng self, bahala ka na sa buhay mo, humiwalay ka na, nahiwalay ka na, kaya mo na, ikaw na, sarili mo na lang. Get nyo po? At ito na po yung problema. Pindot, next slide. Sabi, ang naging parusa, sabi sa babae, ikaw ay mahihirapang manganak. At ikaw ay laging kokontra. Alam nyo po, nung nabasa ko to, kaya pala laging kontrapelo yung mag-asawa. Ayan po, basahin nyo. At ikaw ay laging kokontra sa asawa mo, pero hindi ka mananalo, magsasubmit ka sa asawa mong lalaki. Natawa kayo? Sa mga mag-asawa, nakakatawa, pero ayan. Yan yung nakakapagod. Diba? Dapat pala mga babae, hindi kayo mahihirapang manganak. Sabi nga, para daw lang pala kayo dapat. Originally, dapat para lang kayong sisinga. Nakapanganak na kayo. Pero dahil nagkasala, nahiwalay ang tao sa Diyos, nakapagod na ngayon. Siyempre, hindi ko alam kung paano nakakapagod mga anak. No? Malaki lang tiyan ko, pero... no? Pero mga babae, yan yung nakakapagod. Magsasubmit ka kahit alam mong mas tama na isip ko sa asawa ko eh. Nakakapagod, mga anak ka. Now, I want you to realize later. May papakita ko sa inyo. Now, puntahan natin mga kalalakihan. Ano naman ang parusa sa atin? Maghukay, magtrabaho, magtanim ay di biro, pero wala kang aanihin. Or actually, may aanihin ka, pero mas marami yung dawag. Andyan po. The basils and the thistles, andyan. Magpapagod ka, pero yung pinagpapaguran mo parang hindi worth it. Parang eto yung itinanim ko, pero bakit hindi ako umaani? Kasi the land is cursed. Nakakapagod. Tama ba mga kalalakihan? Kapagod ka magtrabaho. Ay, nangiti na lang yung isa. Mga kalalakihan, yan yung source ng pagod natin. Bakit ba naman kasi? No? Bakit ba naman kasi nagkasala pa? Sana wala na lang pagod. Which actually, sa totoo po, dapat walang pagod eh. Kung hindi po nangyari to. Naget nyo na po ngayon yung story? Now, here's another thing. Alam nyo ba na salvation is individual, tama? Personal. Alam nyo pati yung cursing individual. Sino yung mahirapang manganak? Babae, mararanasan ba nung lalaki yon? Hindi. Individual pa rin. Ibig pong sabihin, even the consequence ng pinaggagawa ko, pinaggagawa mo, para sa'yo yan. Individual yan. Okay po?
Now, ipaparallel natin into another story. Pupunta tayo sa New Testament. Malinaw po ngayon, si spirit, si soul, at saka si body. Malinaw po siya, namatay si spirit, ipinanganak sino ipinanganak? Si self, yung sarili. Pakibalik nga, may isa pa akong gustong ituro sana. Pakibalik. Sige pa, Ate Alisa. Thank you. Balik. Ayan, thank you. Alam niyo po ba, nung original sana, yung spirit natin, pag kinausap tayo ng Lord, ang unang kakausapin sa atin ng Lord, yung heart. The Lord will talk to your heart and then go to the spirit. Okay, yun yung dapat na nangyayari. Pero nung namatay si spirit, alam niyo po ano nangyari na ngayon? Kinakausap na tayo ngayon, hindi na ng Diyos. Kasi nga patay yung spirit yung heart. Ngayon, nagwo-work na lang tayo through our mind. Imbis na tayo ay human being, nagiging human doing na lang po tayo. Kaya po nakakapagod. Ulitin ko. Imbis po, nung kinrate po tayo, ang sabi po nung verse, kung di ako nagkakamali, Genesis chapter 2, verse 7, and God created us, hiningihan, and then there was a living being. Living being po tayo. Being, ibig sa loob. Pero alam nyo ngayon, kaya tayo pagod. Diba? Kaya po tayo pagod kasi nagiging living, doing tayo. Gawa ng gawa. Gawa ng gawa. At ang kinakausap ng Lord, ang buhay na lang sa atin ngayon yung mind. Ang dapat po kasi, kinakausap ang Lord, yung heart, tapos pupunta sa mind, okay, gagawin ni body. Ngayon, nababaliktad. Yung mind, yung mas mataas. Kaya nga, sige, para malinaw, balikan natin, Romans 12:2. Be transformed by the renewing of your mind, so that by this you will know the perfect will of God. Alam nyo kaya hindi natin alam yung perfect will ni God? Kasi hindi renewed yung mind natin. Anong ibig sabihin ng renewal of mind? Dapat buhay ang spirito. Get? Okay, sige. Next natin. Kaya po talagang ang church ay sinabing mag-rest tayo Totoo po yan. Kaya po pag Sunday, maraming tulog. Wag nyo nang tingnan katabi nyo. Ayun naman, magigising pa yan. Basta wag lang po kayo maghihilik. Okay lang po yan. Kasi yan talaga ang church. Kaya nga to shelter Diba? Pag hindi kayo napahinga dito, wag na kayo umattend ng GIOS. Okay? Okay lang matulog. Gusto ko natutulog kayo Kaya nga po ganito boses ko, nilulumanayan ko po talaga. Iginagalang ko kayong lahat. Para po makatulog po kayo. Okay? Kasi gusto ko makasunod kayo sa commandment that you will have rest. Nako, gusto niyong dugtungan? In peace? Huwag naman. No? Pero later. So, puntahan po natin. Iparallel natin sa isang kwento in Luke chapter 15 verses 11 to 31. Familiar po kayo dito? Alam mo, naging paborito ko na tong kwentong to. The Prodigal Son. Sige po, next natin. English po yan. Di ko na rin babasahin lahat. Nilagay ko lang dyan for the sake na makita nyo po. Pero alam ko namang alam nyo na yung kwento, no? So, sige. Next slide. Ikukwento ko na lang. Dyan na lang. Ang kwento po, welcome po sa mga bago. Ang kwento po ay mayroong isang tatay na may dalawang anak. Hindi binanggit kung babae o lalaki, basta dalawa yung anak niya, pero mukhang lalaki kasi nagtatrabaho sa bukid yung isa, no? Isang bunso at isang panganay. Yung bunso ang lakas ng loob. Tatay, akin na yung mano ko. Gusto ko nang kunin yung mana ko. Ibinigay naman ng tatay. Okay? Ibinigay ng tatay, umalis ang anak at ginamit kung ano man yung ibinigay sa kanya. At dumating ang pagkakataon na naubos na lahat ng kanyang mana. Okay, inheritance niya, nawala na, naubos na. Saan po naubos? Sa babae, sabi po nung verse, no?
sa pagwawalwal, naubos niya. And unfortunately, may dumating na famine. Okay? Taggutom, starvation. So wala siyang pera, dumating pa yung taggutom, naku, kawawa naman siya. To the point na kailangan po niyang mamasukan sa isang may-ari ng baboy. Okay? Or baboyan. At doon po, siya namasukan, tagapagpakain ng baboy, to the point din na halos kainin na niya rin, pati yung pagkain ng baboy. And, lo and behold, buti na lang, na-realize niya na, teka, bakit ako nandito? Ba't ako nagpapagod dito? Sa bahay ng ama ko, yung mga alipin, sobra-sobra pa yung kinakain nila. Babalik ako sa aking ama, hingi ako ng tawad, at sasabihin ko, may script pa siya, sasabihin ko sa tatay ko na, Ama, hindi na ako karapat-dapat na ituring ninyong anak, ibilang nyo na lamang po akong isa sa inyong mga alipin. So, lumakad ang anak, bumalik sa tahanan ng ama, malayo pa lang, patakbo na siyang sinalubong ng ama at sinabing, mag-i-script pa sana yung bunso, pero hindi na niya sabi. Ang sabi na lang ng tatay, mabilis, mga alagad, bihisan siya. Singsing, sandalyas, robe, lahat. At pati yung pinatabang guya, patayin nyo at magpa-party tayo dahil itong aking anak na dating patay, na dating nawawala, ngayon ay bumalik buhay at nasumpungan. Okay? So, saka na lang natin titingnan yung isang part ng story, yung panganay. Pero ngayon, doon muna tayo mag-focus. Now, I want you to realize in that story o kwento. Alam niyo kung sabi, bakit daw ba patakbong niyakap nung ama yung bunsong anak? Una, talagang naghihintay yung tatay sa anak. Kasi kung di siya naghihintay, abay baka nakapasok na yung anak. Pero dahil nakita niya malayo pa lang, patakbong sinalubong. Ibig sabihin, the father is really waiting for the youngest son. Bakit daw po siya hinagkan malayo pa lang? Hindi ba pwedeng doon na lang sila magyakapan sa loob ng bahay? Di ba? Bakit kaya doon pa lang wala pa nga sa gate wala pa sa tarangkahan, niyakap na. Alam nyo, because that's protection. Bakit po protection yun? Dahil yung pong nagwalwal na bata, sa totoo, sa kultura nila, sa batas, dapat po babatuhin siya. Dahil disrespect alam niyo po ginawa niya, hindi maganda doon sa pamilya. So, kapag nakita talaga siya, lalo na mga relihiyoso, babatuhin siya. Kaya po patakbong niyakap, and that's protection. Na huwag niyo nang batuhin to kasi nire-renew ko na siya, nire-restore ko na siya sa bahay, sa tahanan namin. Get niyo po yung kwento? Get po natin yung kwento? Now, puntahan natin. Nakakapagod po ba buhay nung bunso? Nakakapagod? Yes. Yeah. Nung una, akala lang natin masarap. Inom dito, toma dyan, babae dito, babae dyan, kain dito, kain dyan. Nung una, masarap akala natin. Pero dumating ang pagkakataon na hindi na yun masarap. Nakakapagod na. Saan siya nahinto? Sa pagod. Ano yung pagod niya? Nagtrabaho siya para sa kakainin niya. Which hindi po talaga siya sanay. Hindi siya sanay. Bakit hindi siya sanay? May kaya nga sila . Hindi siya sanay magtrabaho. Kaya po bago sa kanya yung pagtatrabaho na yun. Get po natin? Pero anong totoo naging problema niya? Yung umalis siya dun sa tahanan nila. Yung namuhay siya sa sarili niya. Remember? Ano yung ipinanganak? Ano yung ipinanganak nung namatay yung spirit? Self. Ganon din po yung nangyari dito sa bunsong anak. Self. Sarili. At marami po tayong pagod sa buhay na ito because we are too focused to our selves. Dami po yan. Okay? Now, I'll go to my point.
Next, Ate Alisa. First point ng mga pagod natin, separation and striving. Yung pagkakahiwalay natin from Genesis. Nakita niyo po yung mga story natin? Genesis, tapos ito pong New Testament. Okay po? Sabi ko sa inyo, mag-aaral tayo eh. Separation, humiwalay. Pinili ba nilang humiwalay? Yes. Kasi may soul po sila. Meron silang will. Sa Genesis ba, pinili nilang humiwalay? Yes. Pinili ni Eva, ni Adan, na humiwalay. Yung pong bunsong anak, pinili po ba niyang humiwalay? Yes. Pinili niya. Siya nga na kumuha ng mani. Okay? At mamuhay sa sarili niya. Self. Separation would mean that, ayan, sige, gawin mo lahat ng sayo. Sarili mong desisyon, sarili mong kaskas, sarili mong pagod, lahat. Kaya pupunta din doon sa striving. Pag sinabi mong striving, basta Tagalog ang striving, pagsisikap, yan. Pagsisikap, pagsisipag, striving. Walang masama, no? Pero makikita nyo po, no, yung curse, magsipag ka man na magsipag, wala talaga. Kasi nga, nahiwalay. So, Brother Arn, wag na kami magsipag. Mas mahirap po yun. Mas nakakapagod po yun. But I'm just pointing out yung talagang nangyayari. Kung ba't po tayo napapagod. Because we keep on striving kasi separated na tayo kay God. Get po natin yun? Kaya nga tayo may nag-MA pa, katulad ko, may nagdo-doctoral pa, talagang lahat ginagawa mo, no? Ano yung hinahabol mo? But if you will be true to yourself, lahat ng hinahabol natin, or if we will be really true to ourselves, kasama po ako, sa totoo po, lahat ng hinahabol natin ay pang-mundo. Umamin tayo. No, aminin natin, lahat ng hinahabol natin, pang-mundo. O hindi man lahat, most ng hinahabol natin, puro pang-mundo. Promotion, pera. Ulit, wala pong problema lahat ng yan. No? Kasi kailangan natin yan, nandito pa tayo. Pero, worth it ba nung pagod? Worth it ba na yung separation mo? Yung striving mo, or striving ko, or separation ko, worth it ba yun? Nung una, worth it, kasi may babae, may alak, masarap, nung nag-separate siya sa tatay niya. Pero sa dulot-dulo, hindi po talaga worth it. Nung kaninang umaga, habang nililimi-limi ko pa rin yan, sabi ko, yan pala yung parang 99 sheep at one that is lost. Yung isa, madalas tayo yon. Tayo yung nawawala at nagwawala. Sa totoo, hindi naman madalas nawawala. Minsan, kaya nawawala kasi nagwawala. Akin na naimana ko. Aalis na ako. Ayoko na dito. Gusto kong mabuhay sa sarili ko lang. Nagwawala. Hindi, gusto ko siya, mga kabataan. Hindi, gusto ko siya. Siya talaga gusto ko. Nagwawala. Yun, ang dami nating bagay na hindi naman talaga tayo nawawala. Nagwawala tayo. Gusto nating kumawala doon sa akala natin nakakasikil, no, na presensya ng Diyos. Pero later we'll see. Nakakasikil nga ba ang maging Kristiyano? So that's one. Next, exhaustion. Kakastrive mo, kakastrive ko, kakasumikap ko, exhausted ang labas ko. Diba? Kaya ako talagang as much as possible, no? Kailangan mong hindi maging exhausted, no? Alam niyo, para hindi kayo ma-exhaust, bili po kayong exhaust fan. Hindi po totoo. I mean, kasi, alam po ginagamit ng exhaust fan, inaalis yung init, nilalabas.
In another form, ang gusto pong sabihin, sabi sa idiomatic expression, if you cannot stand the heat of the kitchen, get out. Kung hindi mo matatagalan ng init ng kitchen, umalis ka. Sinabi kasi sa akin yun nung magre-resign na ako. No? Sabi, sige, if you really cannot stand the heat of the kitchen, then get out. Pero alam nyo, minsan hindi naman yung init. Kailangan mo lang may part dyan na ibuga lang, maialis. Unti-unti. Pero yung init, nandun pa rin talaga yun. Kitchen yun eh. Imposibleng walang init dun. No? Exhaustion. Pagkatigang, pagkapagod, pagkalata, yung tuwing papasok ka ng Monday na naman. Diba? Okay, pag Sunday na naman, wala pa sa pinto, tulog na. Ha? Pag ganyan ang ganyan mangyari sa atin, wala. Exhausted talaga kalalabasan natin. At ang hirap maging Kristiyano kapag, yan ba Kristiyano? Kala ko ba pag ang Kristiyano nasa vine, dapat ubas? Ba't parang pasas yan? Ang hirap pong makaahikayat ng mga hindi Kristiyano kung ang nakikita nila ay pasas, na dapat ang nakikita ay ubas. Kasi tigang tayo. Kasi tuyo. Pero kung totoong nakakabit ka sa true vine, hindi ka dapat pasas. Although masarap ang pasas, dapat ubas tayo. And, ayan, ito pa, emotionally unstable. Yung kakastrive mo, emotionally unstable ka na. Ano ba yan? Hindi ko magawa. Sumasabog na lahat ng emosyon mo. Para ka nang sa inside out, hindi mo na malaman yung gagawin mong emosyon. Diba? Sasaya ka ba? Hindi. Magpapatawad ka ba? Hindi. Ang gulo-gulo na ng emosyon mo. At alam niyo po, ang mga emotionally unstable, sila yung depressed, eventually, magkakaroon ng suicidal thought, magkakaroon ng suicidal attempt, and then commitment. Ganyan ang mangyayari kapag ang nakatuon lang sa atin ay self. Bigla ko po naalala ngayon si Judas. Suicide. Bakit? Self kasi tinignan niya. Pera. Ano hinabol niya? Pera. Worth it ba? Hindi. Ba? Hindi. Next na mangyayari sa atin when we live to ourselves is lacking and longing. Nag-strive ka na nga, pero kulang pa rin. Totoo? O, di ba? Alam mo yon? Nag-strive ka na ng nag-strive, nagtrabaho ka na nagtrabaho, pag dumating lahat, butas. Pinunta kay Meralco, kay Bawasa, kay LPG, sa credit card, dami, butas lahat. Mas nakakapagod. Bakit? Kasi hindi mo makita yung fruit of labor mo. Nakaka-relate po kayo? Kasi totoo. When we keep on focusing to ourselves, kahit mag-strive ka ng mag-strive, ang dulo pa rin, parang kulang. Kulang. And there's longing. Longing because you are separated. Akala mo lang masaya ka. Parang yung bunso na anak, akala mo lang masaya ka. Pero in reality, there's longing. Kaya nga niya nasabing, ba't ba ako nagtitiis dito? Doon sa bahay ng aking ama, there's longing. Akala lang niya matatapalan ng alak, ng babae, ng pagkain, ng kung ano-ano pa ng mundo, pero hindi natapalan yung longing na yon. We have that longing. Lahat po tayo, lalo nung nahiwalay tayo sa Diyos. We have that longing. And ano ang dulo? Fallen and failing. Wala. Fail pa rin. Nag-succeed ba yung youngest? Hindi. Fail pa rin. Nag-fall pa rin. Self. Last 10 minutes.
9 minutes na lang. Bilis naman ng orasan na yan. So yan po yung self. But here's the good news. The good news is, next slide. The good news is, come to me, all of you who are weary and heavily laden. Ito makita nyo Amplified version po yung kinuha ko. Sige, basahin ko in verbatim. Come to me, all who are weary and heavily laden, burdened by religious rituals that provide no peace, and I will give you rest, refreshing your souls with salvation. Take my yoke upon you and learn from me, following me as my disciple, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest, renewal, blessed, quiet for your souls. For my yoke is easy to bear and my burden is light. Now, gusto kong makita nyo to. Yung konteksto niyan. Ang konteksto po niyan, pag binasa nyo yung Matthew 11, unang part, ang pinag-uusapan doon si John the Baptist. Tapos may part doon, bago to, ang sinabi, I woe to you, Coramin. Coramin? Woe to you. Corazin. Ayun, Corazin. Thank you, Atim Malu. Tapos, ito po yung sinunod. Sabi, na hindi nila nakikita lahat ng ito, pero at least sa akin ni-reveal mo. At ito po yung last verses noong chapter 11. Come to me, all of you who are weary. Nang ano daw yung nakakapagod? Religious rituals. Amplified version. Bakit po nakakapagod? Noon kasi, pag nagkasala ka, magsasacrifice ka. Kapagod. Pupunta ka pa sa bundok o kung ano, nakakapagod. Ritual. Lahat ng ritual, lahat ng religious nakakapagod. Ngayon, dito sa present times natin, baka yung religion din natin nakakapagod. Kasi religion natin siya tinitingnan, hindi relasyon. Sinasabi lang natin, born again ako, relationship to, hindi to religion. Totoo ba? Baka kasi ganun din tayo. No? Baka religion lang din talaga yung nangyayari sa atin, nakakapagod. Ano yung religion? Chine-check yung attendance, chine-check yung tithes, chine-check kung nag-devotion ka ba o hindi. Wala pong masama sa lahat ng yon. Hindi ko po yun sinasabing masama. Pero kapag yon ginawa mo lang, di ba? Just to prove yourself ulit, doon ang magkakaroon ng problema. Mapapagod ka. Hindi rin yun magtatagal, magfe-fail din yun. Magfe-fail din yung pagbabasa mo ng Bible kasi pilit. Okay? Magfe-fail lang din yung pag-attend mo kasi pilit. Kapag relihiyon. Pero kung relasyon, pag relasyon sa Diyos, kahit sinong iharang mo sa akin, a-attend ako. Kapag kaya ko. Kahit sino pang sumira ng schedule ko, teka, may prayer time ako, may Bible reading time ako. Hindi mo pwedeng sirain schedule ko. Naget nyo po? Sabi po nung nakakapagod dyan, religious rituals. Which, inalis na po ng Diyos, ni Jesus. Inalis na. Kaya nga yung mga kanta natin, He tore the veil. Wala nang sakripisyo. Hindi ka na bibili ng kalapate, hindi ka na bibili ng kambing, ng baka, mag-aalay, hindi na. Because once and for all, may isa ng worthy lamb na inalay para sa iyo at para sa akin. Para hindi ka na mapagod. Okay? Pero pakitingnan po yung verse. Ano po yung unang word? Come. Bakit kaya hindi ang Diyos, ano ba naman pong si Lord? But Lord, ikaw na lang lumapit. Ako na nga'y pagod eh. Diba? Di ba pwedeng ganon? Lord, pagod na nga ako, lalapit pa ako sa'yo. Pwede ba ikaw na lang lumapit? Bakit kaya? Alam nyo, mga kapatid, kaya po sinabi diyang come kasi it's a commitment. Kasi pag ikaw yung lumapit, hindi pilit. At alam nyo, God is so honoring.
God honors you. God honors your will. Hindi tayo ginawang robot. Hindi sa intruder, papasok na ako sa'yo kasi nakikita ko kung ano ka na. Hindi. Hindi intruder ang Lord. Hindi siya gate crasher. Hindi niya ipipilit yung sarili niya. Kahit basahin niyo yung Revelation, sabi, ako'y nasa pinto, kumakatok, naghihintay. Pwede naman niyang basagin na yung pinto, pumasok sa buhay mo, pero hindi. Gentle si God, waiting for you. The same thing doon sa bunsong anak. Pwede namang ipahanap ng tatay eh. Nasaan na kaya anak ko? Ano kaya nangyayari? Pwede namang ipahanap. Tama. Pero hindi. Patiently waiting yung tatay sa anak. At sino yung nag-come? Yung tatay ba? Yung bunsong anak. Come. It's a decision. Again, it's a personal decision. Kung sumagot ka kanina, pagod ka ba at sinabi mong oo, decision mo ngayon kung mamamahinga ka o hindi. It's a decision. Hindi yan pwedeng desisyonan ng katabi mo. Hindi yan pwedeng desisyonan ng kapatid mo, ng asawa mo, ng pastor, kung sino man. Walang pwedeng magdesisyon yan para sa'yo kung hindi ikaw. Yung kapahingahan na yan, which is salvation, refreshing for your soul. And I want you to realize this. Sabi, you will find rest for your... pakilakas. You find rest for your souls. Tingnan nyo. Bakit kaya hindi sinabing you will find rest for your body? Hindi nyo ba naisip? Di ba napapagod tayo? Ang sakit ng balikat ko, ang sakit ng tuhod ko, ang sakit ng likod ko, nakakapagod. Ano yung pagod sa atin? Katawan. Pero ano sabi nung verse? You will find rest for your... ba't hindi body? Lord, ang masakit sa akin yung tuhod ko yung likod ko. Bakit soul? Balikan niyo po yung tatlong tao. Because in your soul, doon nagaganap lahat ng pag-iisip mo, ng pagdidesisyon, ng emosyon. Alam niyo, yun po ang totoong nakakapagod. Hindi naman yung physical Ang totoong nakakapagod, yung emosyon. Yung may kagalit ka, yung hindi kayo okay ng asawa mo, hindi kayo mag-usap, may dapat kayong pag-usapan. Yung emosyon, yun yung nakakapagod. Hindi naman talaga yung physical Resulta na lang ng pagod ng physical mo, yung pagod ng soul mo. Ulitin ko, resulta na lang ng pagod, yung pagod ng katawan natin ay resulta na lang ng pagod ng soul natin. Kaya po yung verse ang sabi, you will find rest for your soul. Kasi yung totoong nangangailangan ng kapahingahan. Bakit? Totoo naman Sino po dito, kahit matulog, pagising pagod? Diba? May ganun naman. Kasi ang totoo, hindi rested yung dapat na rested, which is the soul. Get po natin? So, ang ganda ng verse. At ang sabi pa dyan, take my yoke upon you and learn from me. Yung pamamahinga bang binigay ng Lord, wala ka nang dadalhin? Yung bang kapahinga na binibigay ng Lord, wala ka nang dadalhin? Hindi. May dadalhin ka pa rin. Pero ang konteksto niyan, I'm not... Tama. Ang sabi niyan, take my yoke upon you. Ang ibig sabihin kasi noon, sa kultura nila, mayroong dalawang baka. Isang matandang baka at isang batang baka. Yung yoke, alam niyo po yung yoke? Hindi po egg yolk. Okay? Pamatok. Yung pong nilalagay sa baka o kaya sa kalabaw. Kaya po siya tinawag na pamatok kasi sa batok nilalagay. Diba? May logic naman. So, kaya po siya sinabing, take my yoke upon you. Ibig sabihin nun, yung konteksto po niyan, may isang matandang baka, tapos tayo yung batang baka, yung pamatok nung matandang baka, ipapamatok din sa atin. Hindi po kasi tayo makarelate. Dito po kasi sa Pinas, isa lang yung baka, di ba? Doon po sa kanila, dalawa, guided, yung maliit or yung bata pang baka.
Pag po ganun yung itsura, na-imagine nyo, sino yung mas malaki yung dalahin? Sino yung mas mabigat ang dalahin? Yung matanda. Ganun din po yung sinasabi ng verse sa atin. Take my yoke. Hindi ka walang dadalhin. May dadalhin ka pero mas dadalhin ko yung dalahin mo. Sabi ng Lord. Get nyo po? At saka pag sinabing take my yoke, malayo po ba yung baka doon sa matandang baka? Malapit. Hindi pwedeng malayo. Kasi po pag malayo, mas bibigat. Imagine niyo po, hindi ko lang ma-drawing dyan sa slide. Imagine niyo, kapag andito yung matandang baka, nandun yung baka, ganong kalayo, mabigat din po yun. Naget nyo? Kasi may pressure sa gitna eh. Pero kung malapit sila, mas magaan. Ganon din po, ang kalapitan natin sa Lord, ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Okay? Overtime na ako. Next. I'm about to end. Isa sa nakapapagod sa church at ayaw na ayaw ni Jesus, hypocrisy. You brood of vipers. Tama na, Tibet. No. You brood of vipers. Mga ipokrito. At nakakapagod yun. Yung doble cara, yung dalawang pinamumuhay, nakakapagod po yun. Yung dalawa yung story mo, may kwento ako sa'yo, ay mayaman ako, tapos iba kwento ko sa kanya. Naku, kakapagod yun, dami mong iisipin na kasinungalingan. Naget nyo po? Kaya po ayaw ni Jesus sa hypocrisy. Kasi ayaw po niya na napapagod tayo. Kasi nakakapagod po yan. Nakakapagod na mabait lang tayo pag nasa church. Tapos Monday to Saturday, hinubad na yung pagkakristyano. Nakakapagod yun. Nakakapagod kaya yun. Suot, hubad, bihes. Nakakapagod. Get nyo? Nakakapagod. Ayaw ng Diyos ng hypocrisy. At marami po sa atin pagod kasi aminin man natin o hindi, may area ng buhay natin hindi man totally, hypocrite tayo, but there are some area ng buhay natin, hypocrite tayo. Magtatights ako, hindi. Magpapatawad ako, hindi. Subukan nyo kaya maglakad ng ganito sa buong buhay ninyo. Kung hindi kayo mapagod, kung hindi tayo mapagod. Naget nyo po? Nakakapagod. At yan yung ayaw na ayaw ni Jesus. Doon sa lahat ng kwento, basahin niyo po yung gospel. So what's the key? Next slide, Ate Elisa. Be honest. And another one. Honest. Huwag muna. Anong ginawa nung bunsong anak? Naging honest. Nagkasala po ako sa inyo, pero actually, it's so hard to be honest if you will not be humble yet. You need to be humble first so that you will be honest. Ang hirap kaya maging honest. Han, I cheated. Ang hirap maging honest. Okay? You need, and I need to humble myself first so that I can be honest. And saan ako dadalhin yan? It will bring me back home. It will bring me back home. At anong ibig sabihin ng home? Di ba po pag nasa bahay kayo, kahit anong hirap ng buong maghapon, napapahinga ka? Diba? Kasi totoo ka sa bahay mo.
Itcha mo yung sapatos mo, maghubad ka na lang dyan, electric fan, ay, tapos na ng araw. Pahinga. When you are at home, you will be rested. Pero pag wala ka sa bahay ng Ama, you will not be rested. At yun po yung nangyari. Doon sa Genesis at sa kwento in Luke, wala sila sa bahay, wala sila sa presensya ng Diyos, kaya po pagod sila. Alam niyo po ba yung pinuntahan na bahay nung youngest son? Nung una, napunta siya sa bahay Aliwan. Pangalawa, pumunta siya sa bahay Babuyan. Hindi naman yun yung totoong bahay niya. Thank God, hindi doon natapos yung story. Nakapunta siya pabalik sa bahay ng ama niya. At nakapahinga siya. Imagine niyo yung kapahingahan na naranasan niya. Ang daming tumatakbo sa soul niya. Papatawarin ba ako? Baka sipain ako? Baka ipabato? Na-imagine niyo po yung story? Imagine niyo yung story. Pumunta po kayo doon sa story. Imagine niyo yung struggle, yung pagod na tumatakbo na sa isip niya. Mapapatawad pa ba ako ng tatay ko? Ano kaya gagawin? Papapasukin ba ako? Matatanggap pa ba? Ang dami. Pero lahat po ng yon nawala. Nung niyakap siya ng ama niya, tahimik na lang siya. Sinuotan siya. Ang sarap kaya nakapahinga siya. Ang sarap ng sandalyas, ang sarap ng damit, ang sarap lahat nun because he's now back home. At anong ginawa niya? He just need to be humble and be honest. Bakit? Ang sabi po ng James, I'm about to end. Sabi ng James 4:6, ang ganda po sa Amplified, pero pinakasimpleng version po niyan. Sabi, God opposes the proud but gives grace to the humble. Lahat po tayo nabubuhay lamang sa grasya ng Diyos. Ang ganda nung kanta kanina, di ba? Kahit gano'n takarumi, lahat doon ay grasya lang ng Diyos. At yung grasya ng Diyos na yon ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Kasi pag hindi po tayo umasa sa grasya ng Diyos, gagawin natin ang gagawin ng sarili lang natin. Pero kapag in-acknowledge mo that it's only by the grace of God that I can do all things, diba? Doon ka palang makakapahinga. Imagine natin, kapag kalaban mo ang Diyos, mananalo ka ba? Hindi. Nakakapagod yun. Nakakapagod kalaban ng Diyos. Napagod ka na, hindi ka pa mananalo. Ganon din po yung nangyari doon sa youngest son. Kung hindi po siya bumalik sa bahay ng ama niya, mapapagod siya forever. Last 3 slides. Pagpasensyahan nyo na po overtime. Baka hindi na maulit at least nasabi ko na po sa inyo lahat. Next slide. Ito ang ganda pa. Romans 5:20-21. Pag binasa nyo po dyan, pero lahat ng dyan. Sabi, law increase, yung batas ang ginagawa niyan talaga, pagkakasala. Halimbawa po, yung prostitute na dinala, kinaladkat. Ito po, nangalo niya. Law yun, batas. No, ang batas, pupukulin. Kapagod. Kapag there's law, there's the increase of sin. Kasi kailangan mo sundin yung batas Naget nyo po, wala namang makakasunod ng totally sa batas. Wala. No? Kaya it's only by the grace of God. Tingnan nyo po yung verse, napakaganda. If sin increase, grace abounds all the more to cover. Kung ito yung kasalanan, the grace is more than the sin. Kaya nga anong laging sinasabi dyan? Kung kasing laki man ng Titanic, diba? Ang kasalanan natin, ang karumihan natin. Pero yung grace ni God, diba, is as vast as the ocean that He can sink that Titanic. Pero hindi po ibig sabihin yan, pwede pala magkasala ako, damihan ko para maraming grace. Hindi po yun. No? Ang sinasabi dyan ay kapag yung kasalanan na may conviction ka na. Ibig sabihin, buhay yung spirito mo.
So there are a lot of things na nasabi ko po sa inyong lahat, pero balikan nyo po. Hindi po ako nagbigay ng masyadong point. The question is my spirit alive? Buhay ba yung spirito ko? Kasi pag hindi yan buhay, mga kapatid, maniwala po kayo, pag hindi po buhay ang spirito natin, magpapatuloy lang po tayo sa buhay na to, mapapagod lang tayo. Mapapagod po tayo. Okay? We need to go back to that relationship, spirit to God. Malapit, kabady mo ang Diyos. Question, bakit tayo napapagod? Baka kasi ang nakaupo pa sa driver's seat, ikaw. Kasi pag ikaw pa yung nakaupo at ikaw yung nagmamaneho ng buhay mo, nakakapagod talaga yon. Bakit? Ikaw magdidesisyon, kakanan, kakaliwa, hihinto, diretso, lahat desisyon mo. Get niyo po yun? Hindi mo ma-enjoy yung biyahe. Kasi lahat didesisyonan mo. Traffic na naman. Pero kung ikaw ay nakaupo lang at hinahayaan mo na sa buhay mo ang nagmamaneho ay ang Diyos, hindi niya kinokontrol, ibig lang sabihin, nagmamaneho, siya yung take in charge ng buhay mo at pwede ka rin mag-suggest, Lord, gusto kong pumunta sa Jollibee. O, sige anak, Jollibee tayo. Lord, gusto nag-get niyo po yung illustration? Pero basta ikaw nakaupo sa driver's seat, mapapagod ka. Pag ako yung nakaupo sa driver's seat, mapapagod ako. Kumpara kung nakaupo lang ako katabi ng Lord, ay Lord, ang ganda naman dito sa dinadala mo sa akin. Pwede ba tayo huminto konti? Alam mo yun, ma-enjoy mo yung biyahe. Ma-enjoy mo yung biyahe. Last 2 slide. Isang pindot lang. Pakibasa. Dalawa po yan sa Tagalog. Since buwan ng wika ngayon, sa Tagalog, dalawa po ang basa dyan. Pahina, page. At yung isa ay pahina. Weekend. Okay? So tayo ba ay pahina? O palakas? Dapat tayo ay palakas eh. Walang Kristiyanong pahina. Diba? Dapat lahat ng Kristiyano palakas. Pero bakit tayo pahina? Kasi kulang yan ng, next slide. Kulang kasi ng letter G sa buhay mo. Kulang ng God sa buhay mo. Kung may God lang sa buhay mo, yung pahina mo magiging pahinga at yung pahinga mo magbibigay ng lakas sa'yo para magpatuloy sa buhay na to para sa kaluwalhatian ng Diyos. Naget nyo? Tinuturo pa ako na Tibet. Bakit Tibet? Magic? Yung pahina, kulang kasi ng G, kaya ka mahina, kaya ako mahina. Walang Diyos sa buhay natin. Yung totoo, pag inassess natin buhay natin, kung totoong may Diyos, hindi dapat pahina, dapat may pahinga kung may Diyos yan. Next slide. May isa pa ang pabaon. Last slide na po to. Pagod, pero ang gusto lang sabihin sa atin ng Diyos. Next slide. Baliktarin nyo lang po. God pa sa buhay mo, yung pagod mo, mawawala yan. Ang problema kasi, puro tayo, pagod, nawawala na yung God sa buhay natin. Let's pray. Father, we thank you for reminding us from Genesis down to the New Testament. Thank you, God, that you are the God of rest. Thank you na gusto mo ang mga anak mo napapahinga sa piling mo. And Lord, we are asking for forgiveness. Kung may mga pagkakataon kami nagwawala, may mga pagkakataon na mas pinipili pa namin na wala doon sa protection mo, na wala sa provision mo, will you please teach us to be humble and honest, God, saying that we need you, we need rest. Lord, kailangan namin ng kapahingan lalo sa mundong ito na punong-puno ng magpapapagod sa amin. Will you please bring peace to our lives, God? Will you please bring rest to our lives and allow us to decide to take that rest, to come to you. Desisyon na namin, God. Lumapit kami sa iyo. Bumalik kami sa iyo. Hanapin ka namin ng mukhaan because rest can only be found. Ang totoong kapahingahan ay mararanasan lamang sa presensya mo.
Maybe not there in heaven yet, but God, we want to have that rest here while we are here on earth. That as we seek your kingdom will come here. As we seek your kingdom and your righteousness, we will find rest. Because everything na iniisip namin will be added unto us if we will just seek you. Lord, turuan mo po kami maging full of discernment kung ano ba talaga yung hinahabol namin sa buhay na to. Kung ano ba talaga yung pinagpapagala namin. Kung ano yung pinag-uubusan namin ng lakas. Will you please teach us, God, to be full of discernment on what to do and how to use the energy and the life that you are giving us. God, I pray that you will bless the congregation who have listened to you. Lahat po ng nabitawang salita, Lord, kayo po ang patuloy na mangusap individually sa lahat ng nandito. Thank you, God. All glory and honor to you. In Jesus' name, amen. Amen.